Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 776, napakalaking Huang Fulong. Gaya ng inaasahan, maaaring makapatay si Lin Feng ng isang tao sa isang iglap gamit ang kanyang espada. Na kahit papaano ay nagising ang mga tao mula sa kanilang mga panaginip. Anong nakakatakot na espada? Sinisikap nilang isipin kung kaya nilang labanan ang pag-atake ni Lin Feng kanina. Napagtanto ng marami na hindi nila matatakasan ang gayong pag-atake. Ang espadang iyon ay naglalaman ng antas-anim na layunin ng espada at kasing bilis ng kulog. Kung ang kanilang sariling layunin ay hindi bababa sa antas 4 o 5 o kung wala silang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng mahiwagang, hindi nila kakayanin ang isang pag-atake. Kahit na lahat sila ay tunay na mga henyo, hindi lahat sa kanila ay may lakas ng antas 4 o 5 layunin, pabayaan ang 6. Nalampasan na sila ni Lin Feng. Nakakatakot lang ang lakas niya. Kahit na nagulat at natakot sila kay Lin Feng, mahirap para sa kanila na isuko ang kayamanan na nasa harapan nila. Parang kumukulo ang dugo ng pool. Ang blood chi ay umagos sa kalangitan, ngunit si Lin Feng at ang iba ay naglabas ng isang mar-angle na chi sa bawat direksyon upang pigilan ang anumang walang ingat na pag-iisip. Lumipas ang kalahating araw ng ganoon. Patuloy na dumami ang mga tao. Ang ilang mga tao ay hindi na kontrol ang kanilang sarili at umatake. Ang ilan ay nagtipon sa malalaking grupo ng 10 hanggang 20 tao ngunit sa loob ng 3 segundo, sila ay kinatay ni Lin Feng. Ang kanyang dugong espada ay napakalakas. Ang isang pag-atake ay maaaring pumatay ng 10 tao. Kaya niyang lunukan ang kanilang dugo at dinalisay ang kanyang dugo. Ang mga gininto ang ilaw ni Jun Moshi ay tatatak sa kalangitan at ang dugo ay tilamsik sa lahat ng dako. Ang sinaunang kampana ni Yun Fei Yang ay maaaring mangapi ang mga tao sa kanyang paligid at pagkatapos ay sirain sila. Ang 7 bituin ni Yu Tianji ay nakakatakot din at tila hindi masisira. Andan din yung girl na mukhang febrile. Ngunit ang kanyang mga diskarte sa liksi ay hindi kapani-paniwala, kasama ng kanyang gininto ang guwantes, kaya niyang kitilin ang mga buhay sa kanyang mga suntok. Ang 5 iyon ay napakalakas. Wala nang ahas na umatake, lalo na nang mapagtanto na sa 5 iyon, 3 ang may hawak na mahalagang armas. Talagang nag-e-enjoy siya sa blood pool. Sabi ni Yun Fei Yang, habang nakatingin sa pool ng dugo. Ang katotohanan na si Huang Fulong ay gumugol na ng napakaraming oras sa paliligo dito ay nagpatunay na kung gaano ito kapaki-pakinabang sa kanya. Mabilis na naging madilim ang mga bagay. Ang enerhiya ng dugo sa kapaligiran ay nagiging mas matindi. Tila kumukulo pa ito ngunit sa mas nakakatakot na paraan, gamulong ang naglalakihang alon sa pool. Art. Isang malakas na sigaw ang umalangaw kasabay ng mga dagandong. Ang lahat ay tumingin sa pool ng dugo at nakakita ng isang silweta na umaangat sa kalangitan. Napapalibutan siya ng mga gintong ilaw at tila na puno ng walang hangganang lakas. Ang kanyang gininto ang buhok ay tila sumasalamin sa araw, ang maliwanag na enerhiyang iyon ay mukhang nakasisilaw. Ang higit na ikinagulat ng mga tao ay na, sa sandaling iyon, isang tunay na dragon ang nakabaluktot sa kanya. Kumakanta ito ng chant ng mga dragon. Mayroon siyang napakalaking gintong palako sa kanyang mga kamay na may nakaukit na dragon. Mukha itong buhay na parang totoong dragon ang nakatira dito. Ang palako ng dragon na iyon ay tila maaaring tumagos sa vault ng langit. Si Huang Fulong ba iyon? Tanong ni Lin Feng habang nakangiti. Si Huang Fulong ay mukhang dragon, ang kanyang lakas at kapangyarihan ay tila walang kapantay. Para siyang walang kapantay na warlord na kayang talunin ang mga Diyos gamit ang kanyang palako na dragon. Hehe, isa sa mga ninuno ko ang namatay dito. Sabi ni Huang Fulong, iniwang tulala si Lin Feng. Isa ba talaga sa mga ninuno ni Huang Fulong ang Zun Cultivator na iyon? Lin Feng, tama ako. No wonder sobrang intense ng feelings ko. Ang namatay dito ay may kaparehong espiritu ng dugo sa akin. Ito ay dapat isa sa aking mga ninuno. Humadjadjak si Huang Fulong. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit biglang nakaramdam ng kakaiba si Huang Fulong. Ang espiritu ng dugo at pagkatapos ay tinatakan niya ito sa ilalim ng lupa sa disyerto. Hindi mahanap ng mga ordinaryong tao ang pool dahil wala silang parehong espiritu ng dugo. Hindi lamang lumakas ang kanyang espiritu, nakuha niya ang palakol na iyon. Wala ka bang alam tungkol sa iyong mga ninuno? Biro ni Lin Feng. Napakaraming nakamit at napakalakas ni Huang Fulong, maaaring wala siyang alam tungkol sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Hehe, wala akong ideya. Simula pagkabata, ang tanging pangarap ko lang ay ang makasal sa isang magandang babae, ang purong babae ng Tianqi. Naging hindi na ako ambisyoso kamakailan, tila. Napakamot ng ulo si Huang Fulong. Kahit na malaya niyang pinag-usapan ito, naramdaman ni Lin Feng na bitter pa rin si Huang Fulong tungkol dito. Ang iyong asawa ay tiyak na magiging mas mahusay kaysa kay Tian Chizu. Tumiti si Lin Feng. Tumanggo si Huang Fulong at humadjadjak. Palagay ko rin. Sa gitna ng karamihan, isang puting silweta ang nagtaas ng kanilang ulo at tila isang mapanakop na warlord sa kalangitan. Ang puting silhouette na iyon ay tiyak na Tian Chizu. Mukhang komplikado ang ekspresyon sa mga mata niya. Hinahamak niya noon sina Lin Feng at Huang Fulong, ang kanyang pag-uugali ay partikular na kasuklam-suklam kapag nililigawan siya ni Huang Fulong. Naisip niya na si Huang Fulong ay hindi sapat para sa kanya. Hindi niya akalain na si Lin Feng,
Huang Fulong at ang iba pa ay mabilis na magkakaroon ng parehong katayuan bilang Yu Tianji. Bagamat siya ang banal na babae ng Tianqi, siya ang nakatingala sa kanila. Puno ng pagsisisi at pait ang kanyang puso. Baka ang moranak na si Huang Fulong na iyon ay magiging warlord at sakupin ng mundo gamit ang kanyang Dragon Axe. Lin Feng, ang enerhiya mula sa blood pool na iyon ay napakakapal at mayaman, hindi ko natapos ang pagsipsip nito. Dapat kang pumasok sa loob at sumipsip din. Nakangiting sabi ni Huang Fulong. Natuwa si Lin Feng. Sa katunayan, ang pool na nilikha ng Zone Cultivator ay masyadong makapangyarihan para kay Huang Fulong, hindi nakakagulat na hindi niya ito lubos na naabsorb sa kanyang cultivation level. Tumingin si Lin Feng sa iba ng sabihin ni Huang Fulong. Huwag kang mag-alala, pumasok ka muna at magkakaroon ng pagkakataon ng iba na sumipsip ng enerhiya hanggang sa matuyo ang pool. Sige. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Tumanggo ang lahat kaya tumalon si Lin Feng. Isang nakakapasong mainit na chi ang sumalakay sa kanyang katawan, naramdaman ni Lin Feng na parang naliligo siya sa dagat ng mga karayom. Ang Dragon Chant ay nagsimulang umalangaw mula sa pool. Nataranta ang lahat, ano ang nangyayari? Bakit kasama rin ni Lin Feng ang pag-awit ng dragon? Mayroon din siyang Dragon Spirit. Napagtanto ni Huang Fulong na may matangkad na ngiti. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang karamihan na may palako sa kanyang mga balikat at galit na sumigaw, ano ang tinitingnan ninyong lahat? Dapat kayong lahat ay menas agad. Tinitigan ng karamihan si Huang Fulong, ang bastard na iyon. Matapos hayaang makapasok si Lin Feng, sinabihan niya silang asar. Si tatay ay maharlika at mapanakop sa lahat. Sabi ni Huang Fulong habang bitbit ang palakol ng dragon sa kanyang balikat at dahan-daang naglalakad pasulong. Hinawakan niya ang dulo ng kanyang palakol gamit ang kanyang kabilang kamay at malamig na sinabi, lahat ay umatras ng hindi bababa sa 5 kilometro, kung hindi, hindi na ako magalang. Maraming tao ang mukhang malungkot at nanatiling tahimik. Sabi ng isa sa kanila, kamahalan, huwag kang malupit. Hindi namin sinusubukang magnakaw ng kahit ano, hindi ba kami manood? Huminga ng malalim si Huang Fulong at itinaas ang palakol mula sa kanyang balikat. Kung wala kang balak na magnakaw ng anuman, bakit ka mananatili dito at mag-aaksaya ng iyong oras sa panonood? Kung hindi lang masyadong malakas ang mga kaibigan ko, kanina mo pa ako inatake. Dahil sa ganoong paraan, hindi na ako magiging magnanimous. Sisimulan ko sa iyo, tingnan natin kung gaano kalakas ang palakol ng dragon na ito. Sabi ni Huang Fulong. Kumalat ang mga kaluskos mula sa kanyang bisig habang ang kanyang palakol ay gumagapang sa kalangitan, na nagiiwan ng bakas sa kanyang likuran. Ang kanyang Dragon Chant ay nagpatibok ng puso ng mga tao. Ang karamihan ay nakakita lamang ng isang nakakatakot na liwanag, ang kapaligiran ay napuno ng isang gintong liwanag na bumaril sa karamihan. Isang tunay na dragon ang umaawit na may galit sa gintong liwanag na iyon. Ang palakol ay bumagsak sa taong iyon, na naging abo. Hindi man lang sila nagkaroon ng oras para sumigaw. Kanina ka pa nandito. Sabi ni Huang Fulong sa iba pang mga tao, na itinaas ang kanyang palakol. Siya ay tumingin lubhang brutal. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 777, Labanan ng Grupo. Nakakatakot ang mga ekspresyon ng mukha ng karamihan. Naligo si Huang Fulong sa blood pool at nakuha ang Dragon Axe. Ang kanyang pag-atake ay nagpang-inag sa buong mundo, wala nang makakalaban sa kanya. Mayroon siyang tunay na dragon na kayang dumurog sa mga tao sa usok. Terena, may masamang pakiramdam. Halos lahat sumuko. Ang pagsisikap na nakawin ng kayamanan ay walang pag-asa, marahil ay mahahanap nila ang ika-4 na palasyo bago ang grupo ni Lin Feng. Napakabilis, nagsimulang kumukutitap ang mga siluet. Masyadong malakas ang grupo ni Lin Feng, kahit ang pag-arte ng magkasama ay walang magawa. Hehe, buong pagmamalaki si Huang Fulong. Madali niyang pumatay ng mga henyo gamit ang kanyang palakol, hindi masama. Ang ilang mga henyo mula sa Tianqi ay hindi umalis, si Tianqi Zhu. Sumulyap si Huang Fulong sa kanyang ngunit hindi tulad ng dati, tumingin ito sa kanya sa isang hiwalay na paraan. Wala na siyang nakikitang mga palatandaan ng pagmamahal o pagsinta sa kanyang mga mata, marahil ay tama si Lin Feng, si Tianqi Zhu ay hindi katumbas ng kanyang oras. Siya ay mayabang at hinamak siya. Ang kanyang damdamin ay palaging unilateral. Walang silbi ang pagsisikap na makuha ang puso niya, kaya wala na siyang nararamdaman para sa kanya. Lalong naghalo ang damdamin ni Tianqi Zhu nang makita niya ito. Parang hindi mo na ako kailangan, alis na ako. Walang pakialam na sabi ni Yu Tianji. Tumalon siya pasulong, ang kanyang silhouette ay kumikislap at umalis. 3 palasyo ang natagpuan ngayon upang magamit niya ang kanyang kapangyarihan ng mga bituin upang mahanap ang ika-4 na palasyo. Nais din niyang makahanap ng isang kayamanan sa kanyang sarili. Kahit na natalo siya laban kay Lin Feng at ibinigay ang titulo ng pinuno kay Lin Feng, hindi siya ganoon kadaling aaminin ang pagkatalo. Gusto niyang talunin si Lin Feng sa susunod at maging pinuno muli. Nagsimulang tumaas si Tian Zuan ngunit hindi pa bumagsak ang Tianji Peak, sila pa rin ang pinakamaganda sa 7 Snowy Peak. Ang pagligo sa pool na iyon ay maaaring magpalakas ng iyong mga kalamnan at mga daluyan ng dugo, hoy. Sabi ni Huang Fulong kay Yu Tianji. Si Yu Tianji ay isang mapagmataas na tao. Hindi ko kailangan ng mas malakas na kalamnan at mga daluyan ng dugo.
Walang pakialam na sabi ni Yu Tianji bago nawala sa abot tanaw. Si Lin Fang ay naliligo pa sa pool nang may ilang silhouette na lumapit mula sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng kulay abong robe, si Duan Wuya. May iba pa siyang kasama. Ang isa sa kanila ay si Diling mula sa East Sea Dragon Palace, ang isa pa ay isang dominanteng mukhang binata na nakasuot ng purple na robe. Siya ay may napakataas na katayuan sa loob ng East Dragon Sea Palace. Siya ay si Ao Zhao, ang anak ng isa sa 4 na Dragon Kings. Siya ang pinuno ng grupo na kumakatawan sa East Sea Dragon Palace sa misteryosong mundo. Bukod kina Diling at Ao Zhao, may dalawa pang iba. Ang isa sa kanila ay ang kapatid ni Duan Wuya, ang prinsipe ng korona ni Zuyu, si Duan Wudao. Sa tabi ni Duan Wudao ay may nakasuot ng korona, mukha silang hari. Siya ay miyembro ng Jade Heaven Imperial Family, si Huang Fang. Si Duan Wudao ay naging miyembro ng Jade Heaven Imperial Clan, kaya tinulungan nila siyang maging mas malakas. Kahit na si Duan Wudao ay hindi kasing lakas ng ibang mga miyembro mula sa angkan, ang malalakas na cultivator ng Jade Heaven Imperial Clan ay nagpasya na manatili siya kay Huang Fang at maging isang assistant. Sigurado ka ba sa sinabi mo kanina? Tanong ni Huang Fang kay Duan Wuya. Para siyang isang dominanteng miyembro ng isang monarkiya, na para bang siya ang hari ng mundo. Kung sinusubukan kitang lokohin, lolokohin ko rin ba ang kapatid ko? Tanong ni Duan Wuya habang nakangiti ng walang pakialam. Nanatiling tahimik si Duan Wudao sa kanyang kapatid. Nagbibiro ba siya? Napakaraming beses na niya itong niloko para mabilang. Tumangging magkomento si Huang Fang. Kung tama ang sinabi ni Duan Wuya, tiyak na susubukan niya ito. Si Huang Fang ay hindi pa nakakahanap ng anumang mga palasyo. Lahat ng 4 na palasyo ay naglalaman ng mga libingan ng mga cultivator ng Zun at may hawak na hindi kapanipaniwalang mga kayamanan. Kung makukuha niya ang mga kayamanang iyon ay lalo siyang lalakas. Tingnan mo, nakarating na tayo. Sabi ni Duan Wuya na nakaturo sa malayo. Si Huang Fang at ang iba ay nagtaas ng ulo at tumingin sa malayo. Gaya ng inaasahan, lumulutang ang buhangin sa kalangitan at medyo makapal ang dugong chi. Hindi sila niloko ni Duan Wuya. Tara na, bumilis ang takbo ng 5 ngunit nagulat sila nang halos walang tao doon. 4 na tao lang ang nagpoprotekta sa deep blood pool sa gitna ng disyerto. Ang kapaligiran ay napuno ng hindi kapanipaniwalang dugong chi. Isang palakol ng dragon, isang sinaunang kampana at isang gintong balabal. Nanliit ang kanilang mga mag-aaral sa pagtingin sa kanilang mga kayamanan. Ngayon naniwala na talaga sila kay Duan Wuya. Ang kanilang mga mata ay nagsimulang kumikislap sa pananabik matapos makita ang mga bagay na iyon at ang mga enerhiyang inilabas nila. Gusto ko ang gintong robe. Sabi ni Huang Fang na tinutukoy ang robe ni Jun Moshi. Bumagay ang gintong robe na iyon sa kanyang katayuan sa lipunan. Gusto ko ang palakol. Sabi ni Ao Zhao, na nakatitig sa Dragon Axe ni Huang Fulong. Nahulog agad ang loob niya sa palakol na iyon, malamang nanilikha ng mga Diyos ang palakol na iyon para lang sa kanya. Lahat sila ay napakalakas, ang kanilang lakas kasama ng mga mahalagang sandata ay lubhang mapanganib. Alam kong lahat kayo ay napakalakas ngunit kailangan ninyong mag-ingat. Masyado akong mahina para sumali sa labanan, kaya lahat kayo ay may mga armas na gusto ninyo. Sabi ni Duan Wuya, nakangiti. Tumanggo ang mga kaibigan niya, wala sila sa mood makinig kay Duan Wuya. Ang gusto lang nila ay ang mga mahalagang sandata. Tumingin ng malalim si Duan Wudao sa mga mata ni Duan Wuya para sa kanyang intensyon. Ngunit umatras si Duan Wuya sa hindi kapanipaniwalang bilis, wala siyang gustong gawin sa darating na labanan. Si Lin Fang ay tapos ng maligo sa pool kanina. Nakita niyang papalapit ang grupo at nakilala niya sina Duan Wudao at Diling ngunit hindi ang dalawa. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng kulay lila at mukhang pambihira habang ang isa naman ay parang miyembro ng isang monarkiya. Malamang iyon ang mga pinuno mula sa grupo ng Jade Heaven at East Sea Dragon Palace. Wala talaga siyang moral values. Isip ni Lin Fang, pinapanood si Duan Wuya na umalis. Si Lin Fang ay naging walang ekspresyon. Si Duan Wuya ay masyadong tuso, dinala niya ang mga taong iyon para ipaglaban siya. Tumingin sina Diling at Duan Wudao kay Lin Fang at naglabas ng malakas na lakas ng labanan. Bumalik sa Great Competition, natalo silang dalawa ni Lin Fang. Naalala pa nila at gustong makaganti. Ibigay mo sa amin ang mga gamit mo. Walang pakialam na sabi ni Huang Fang, na sumulyap kay Lin Fang at sa kanyang mga kaibigan, walang iniwang puwang para sa pagtatalo. Tumiti si Lin Fang at sinabi, Jade Heaven Imperial Clan at East Sea Dragon Palace. Noong panahon ng labanan sa Zuyu, umilos sina Jade Heaven at East Sea Dragon Palace para patayin ang mga mahal sa buhay ni Lin Fang. Hinding-hindi sila mapapatawad ni Lin Fang. Kasama ni Lin Fang ang kanyang 4 na kaibigan. Jun Moshi, Yun Fei Yang, Huang Fulong at Tang Yuyu. Si Tang Yuyu ay naliligo ngayon sa blood pool kaya hindi siya nakalaban. 4 laban sa 4, iyon kaya hindi natakot si Lin Fang. Bukod sa kanya, si Jun Moshi at ang iba pa ay may hawak na hindi kapanipaniwalang mga bagay. Kung gusto mo sila, halika at kunin mo sila sa amin. Walang emosyong sabi ni Lin Fang. Gusto ko yung rope, muling sabi ni Huang Fang habang tumatalon pa sulong. Mukha siyang maringgol, ibinato ang sarili kay Jun Moshi. Akin ang palakol, sabi ni Ao Zhao na mukhang brutal. Inihagis din niya ang sarili kay Huang Fulong. Sina Diling at Duan Wudao ay tumingin kay Lin Fang nang may nagninangas na lakas ng labanan.
Akin siya. Sabi ni Diling, itinapon ang sarili kay Linfang. Humph. Daing ni Duan Wudao, ibinato rin ang sarili kay Linfang. Patayin mo sila kung kaya mo. Malamig na sabi ni Linfang. Tumalon din siya pasulong. Ang sword chi ay sumugod sa kalangitan, ang kanyang antas-anim na layunin ng espada ay sumalakay sa kapaligiran. Level 6 intent. Si Duan Wudao at Diling ay namangha. Hindi nila akalain na magiging ganoon kalakas si Linfang. Tila hindi magiging madali ang labanan gaya ng inaakala nila. Kailangan ko bang lumaban? Sabi ni Yun Feiyang. Walang gustong lumaban sa kanya. Hindi na kailangan, dapat kang maghintay sa gilid para sa isang pagkakataon na patayin sila. Sabi ni Linfang na walang alam. Napapaligiran ng walang katapusang dami ng sword chi, gusto ni Linfang na labanan sina Diling at Duan Wudao ng mag-isa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 778, mahusay na labanan. Nagsisimula ang isang malaking labanan. Ang buong kapaligiran ay napuno ng dagandong at sumisipol na enerhiya. Bukod kay Yun Feiyang, lahat ng 7 tao ay nakikipaglaban sa hindi kapani-paniwalang lakas. Napakalakas ng chi ni Huang Feng, mukha siyang isang brutal na hari, maharlika at nangingibabaw na may mahusay na kakayahan at kakayahan. Ang chi ni Jun Moshi ay matuwid. Kahit na ang kanyang kakayahan at kakayahan ay hindi kasing husay ng kanyang kalaban, hindi pa rin sila ng ahas na atakihin siya ng direkta. Pareho silang maharlika at mayabang. Sina Ao Jiao at Huang Fulong ay maaaring magkawatak-watak ng mga malalaking bato. Ang isa ay anak ng isang hari, na nakasuot ng sikat na gininto ang lilang balabal, na nagtataglay ng mga kasanayan sa espiritu ng dugo ng dragon sa pagbaha upang kontrolin ang mga dragon. Napakalakas niya na kaya niyang wasakin ang mga bundok at karagatan, walang makalaban sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi siya natakot ni Huang Fulong, mayroon din siyang dragon spirit at naligo sa blood pool, ang kanyang chi ay masigla at makapangyarihan. Ang kanyang palakol ng dragon ay tila may kakayahang yumanig sa buong sansinukob. Sina Diling at Duan Wudao ay magkasamang lumalaban pa rin kay Linfang. Nilusob ng firmament intent ang buong atmosphere at pinahirapan si Linfang hanggang sa nabali ang kanyang sword chi. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ay si Duan Wudao ay naglabas din ng ilang nakakatakot na layunin ng pagbubuklod. Walang pagpipilian si Linfang kundi gamitin ang kanyang buong kapangyarihan. Ang dalawang pinagsama sa isa't isa ay malakas na si Linfang, hanggang sa ang antas ng 6 na layunin ng espada ay hindi na makayanan. Mukhang hindi ka nagaksaya ng oras sa nakalipas na 3 buwan. Sabi ni Linfang sa malamig at hiwalay na paraan. Matapos matamaan ng isa sa mga atake nila, napaatras siya. Sina Diling at Duan Wudao, ang isa ay sumali sa East Sea Dragon Palace at ang isa pa sa Jade Heaven Imperial Clan. Nagkaroon sila ng akses sa isang world-class na edukasyon at maaaring umunlad sa hindi kapani-paniwalang bilis sa mga tuntunin ng paglilinang. Mas malakas sila kaysa noong Great Competition, tumaas ang kanilang hangarin at natutunan at pinagbuti nila ang kanilang mga kasanayan. Ikaw rin. Malamig na sabi ni Diling. Pagkatapos ay galit na galit siyang sumigaw. Firmament. Higit pang mga sipol ang kumalat sa hangin habang ang pressure ay naging napakalaki, na sinisil si Linfang. Tila ba nahuhulog ang buong langit sa kanya at dinudurog siya. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at sinipsip ang sikat ng araw sa kanyang katawan. Sa isang iglap, isang maliwanag na apoy ang nagliyab sa kanyang paligid. Sinapian siya ng lakas ng demonyo habang kumikislap ang mga ilaw sa paligid niya. Naligo na rin si Linfang sa blood pool, ang kanyang mga kalamnan at mga daluyan ng dugo ay mas malakas kaysa dati. Itinaas ni Linfang ang kanyang mga kamay at sinimulang santokan ang mapang-api na enerhiya sa kalangitan na may lakas na kayang ilipat ang mga ulap. Brutal na suntok ng hari. Galit na sigaw ni Duan Wudao. Tila 1,000,000 chi ang nahuhulog kay Linfang ngayon. Kasabay nito, kinamayan ni Duan Wudao ang kanyang kabilang kamay at naglabas ng seal energy patungo kay Linfang. Si Linfang ay hindi kumikibo. Ang kakilakilabot na presyon ng langit kasama ng mga selyadong pinto na layunin ay tila ang langit at lupa ay baligtad. Asar. Muling pinagsalikop ni Linfang ang kanyang mga kamay at nagsimulang mag-alab ang apoy sa kanyang mga kalamnan at daluyan ng dugo. Ang mga suntok ng hari ni Duan Wudao ay mabilis na nawasak, dahilan upang siya ay mapaungot. Isang nakakatakot na maringal na chi ang nagsimulang damaloy sa mga ugat ng kanyang mga bibig. Siyam na pagsabog ng Imperial. Sinimulan muli ni Duan Wudao na suntukin si Linfang. Ang mga kaluskos na tunog ay patuloy na kumakalat sa hangin, muli nitong sinisilang mga bisig ni Linfang sa pagkakataong ito. Hindi pa nakikita ni Linfang ang diskarteng ito noon, 9 na marka ang lumitaw sa kanyang mga bisig na tila sisabog. Nang matapos ang ika-7 marka ng malinaw na lumitaw, parang madudurog ang kanyang mga buto. Si Linfang ay nagpalipat-lipat ng lakas ng demonyo upang damaloy sa kanyang mga bisig habang ang mga tunog ng kaluskos ay kumalat sa hangin. Ang braso ni Linfang ay ligtas na ngayon, tila. Ang ekspresyon ng mukha ni Linfang ay tila malamig habang ginagamit niya ang kanyang kabilang kamay upang magsagawa ng pag-atake. Isang napakalaking kamay ng demonyo ang lumitaw sa itaas ni Duan Wudao at sumalakay. Tila si Duan Wudao ay madudurog na parang insekto. Si Duan Wudao, iginalaw niya ang kanyang braso pabalik habang ang isang imperial na chi ay nag-vibrate sa hangin sa itaas niya. Ginamit ni Duan Wudao ang kanyang dalawang kamay upang salakayin ang itim na kamay ni Linfang.
Gayunpaman, ang tila walang hangganang liwanag ng espada ay nagulat sa kanya sa hindi kapani-paniwalang bilis. Seal. Boom boom boom. Ang mga mag-aaral ni Duan Wu daw ay nabuksan ng husto, ang kanyang mga selyadong pinto ay muling lumitaw upang i-seal ang sword energies ni Lin Feng, kasabay nito, isang selyadong pinto ang bumaril kay Lin Feng. Haha, seryoso ka, natatawang sabi ni Lin Feng. Inilabas niya ang level 6 sword intent at paulit-ulit na inatake ang selyadong pinto na nakadirekta sa kanya. Nagpatuloy din siya sa pagsuntok sa kapaligiran, mabilis na umaatake si Lin Feng kaya makikita ang mga after images ng mga suntok. Gotcha! Gotcha! Nasira ang selyadong pinto at pinalamutian ni Lin Feng ang kanyang espada na si Qi. Nagsimulang uminit ang buong katawan niya at nag-concentrate na rin. Gaano nakakatakot. Naisip ni Nadiling at Duan Wu daw nang maramdaman nila ang kapangyarihan ng espadang iyon. Tumibok ang kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, ang langit ng vault ay tila babagsak sa ulo ni Lin Feng. Walang awa na ginagamit ni Diling ang kanyang layunin sa kalangitan. Mamatay. Galit na sigaw ni Diling. Napakatindi ng pressure na para bang nagbaliktad ang earth at langit. Asar. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang mga alon ng nakamamatay na Qi ay gamulong sa kapaligiran kay Diling, na pagkatapos ay umungol pabalik. Ang layunin ng firmament ay nagpatuloy na bambahin ang pag-atake kay Lin Feng. Slash. Gumapang ang sword Qi sa kalangitan, pagkatapos ay tila nawala si Lin Feng. Ang kanyang mapanakop na espada ay naghiwa-hiwalay sa mga selyadong pinto, sunod-sunod, na nagiiwan sa mga ito na nagkawatak-watak. Mamatay. Galit ang boses ni Lin Feng. Gusto niyang patayin si Duan Wu daw sa welga na ito. Ang kanyang espada ay tila hindi masisira at hindi mapigilan, ang mga selyadong pinto ay nawasak lahat. Boom boom boom. Si Diling ay nagsagawa ng isa pang pag-atake habang ang buong kapaligiran ay nanginag, ngunit si Lin Feng ay wala na doon. Biglang namutla si Duan Wu daw. Sinaniban ni Lin Feng ang kanyang espada at winasak ang kanyang selyadong pinto na espiritu. Kay Duan Wu daw, masyadong mabilis ang lahat, hindi niya naiwasan ang pag-atake. Gotcha! Isang tunog ang kumalat sa hangin na parang may nabasag. Sa isang iglap, si Duan Wu daw ay napalibutan ng hindi kapani-paniwalang imperial na Qi. Si Lin Feng ay naging isang matalim na espada at sinalakay si Duan Wu daw, hinahati ang imperial na Qi sa bawat pag-atake. Mamatay! Sigaw ni Duan Wu daw, gamit ang higit pang imperial na Qi. Hindi siya makapaniwala na ang pakikipaglaban kay Lin Feng ay magiging napakahirap, lalo na sa tulong ni Diling. Naubos na niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Nakakatakot ang pag-unlad ni Lin Feng. Naramdaman ni Duan Wu daw na lumalawak pa rin ang agwat sa pagitan nila. Mamatay. Halos dumating na ngayon si Diling, papalapit mula sa likuran ni Lin Feng, at inatake siya ng suntok. Biz. Tumunog ang isang kampana. Isang napakalaking sinaunang kampana ang lumitaw sa kalangitan na nagkakalat ng mga kakaibang ilaw. Biglang naparalisa sina Diling at Duan Wu daw, na parabang nahulog sila sa kumunoy. Biglang tumalikod si Lin Feng at ang kanyang dugong espada ay sumipol ng galit. Tumalsik ang dugo kung saan-saan habang sina Duan Wu daw at Diling ay itinulak pa atras. Biz. Isa pang hagong na tunog ang inilabas ng sinaunang kampana ni Yun Feiyang. Tina-target ni Yun Feiyang si Diling. Nagawa ni Diling na masuntok ang sinaunang kampana ngunit tumalsik siya ng isang subo ng dugo nang magkadugtong ang kanyang kamay. Puno rin ng dugo ang tiyan ni Duan Wu daw, nasugatan siya ng espada ni Lin Feng. Sina Duan Wu daw at Diling ay umatras ng ilan at nag-condense ng purong Qi para gumaling ang kanilang mga sugat. Samantala, tinitigan nila si Lin Feng. Biz. Muling tumunog ang sinaunang kampana at ang mga soundwave ay bumaril patungo kay Ao Zhao. Kasabay nito, galit na sumigaw si Huang Fulong, parang isang tunay na dragon. Pinutol ng kanyang palakol ang kapaligiran, si Ao Zhao ay manhid mula sa kanilang mga nakaraang palitan at hindi maiwasan ang pag-atake. Sa isang iglap, naputol ng palakol ang ilan sa kanyang mga kalamnan. Si Huang Feng ay nahihirapan din. Si Jun Moshi ay kasing lakas niya ngunit naimpluwensyahan ng sinaunang kampana ang kanilang labanan. Lahat sila ay halos nasugatan, hindi nakawin ng anumang kayamanan. Lahat ng ekspresyon ng mukha nila ay nakakatakot. Napakalakas at marangal nila, ngunit hindi nila nagawang talunin ang ilang taong ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 779, Healing Pill. Ang mga pinsala ni Duan Wu daw ay ang pinakamalubha, ang kanyang Silver Spirit ay pinutol ni Lin Feng sa kalahat. Ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng ay tila malamig na ngayon, ginamit niya ang siyam na pamamaraan ng hangin at itinapon ang kanyang mga clone kay Duan Wu daw. Tumingin si Diling kay Duan Wu daw ngunit hindi siya tinulungan. Siya ay miyembro ng East Sea Dragon Palace at si Duan Wu daw ay sumali sa Jade Heaven. Ang tanging bagay na pareho sila ay si Lin Feng. Sa ibang pagkakataon, magkaaway sina Duan Wu daw at Diling. Isang nakakatakot na layunin sa kalangitan ang sumalakay sa kapaligiran. Si Diling ay nag-condensed hanggat kaya niya. Kung inatake ni Lin Feng si Duan Wu daw, magagamit din ni Diling ang kanyang pinakamalakas na pag-atake laban kay Lin Feng. Gaano kaganda kung sina Lin Feng at Duan Wu daw ay mamamatay ng magkasama. Huwag kang mag-alala, mag-focus ka lang, sigaw ni Yun Feiyang. Masyadong tuso si Diling, hindi siya pinapayagan ni Yun Feiyang na gamitin si Duan Wu daw bilang pain.
Biz. Umalangaw ang sinaunang kampana at ang mga soundwave nito ay gamulong patungo sa dilim. Ang dambuhalang kampana ay gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Muli, naramdaman ni Diling na paralisado. Ngayon ako ang kalaban mo, sabi ni Yunfei Yang habang tumatakbo patungo kay Diling, ang kanyang damit ay kamakaway sa hangin. Hiniram niya ang puwersa ng lupa at pinagsama ito sa sinaunang kampanilya, na ginawa itong mas malakas. Naisip ni Diling na gumuho ang lupa at langit. Gusto niyang salakayin si Lin Fang mula sa likuran, ngunit ngayon ay hindi niya magawa. Naging malakas din siya. Isip ni Diling, hinayla ang mahabang mukha. Noon, hindi gaanong mahina si Yunfei Yang, na nagtatapos sa 10 nangungunang pinakamahusay na cultivator ng Great Competition. Ngunit malayo pa rin siya sa lakas ni Diling. Lalong lumakas si Yunfei Yang, kasama ang kapangyarihan ng sinaunang kampana, kaya niyang hawakan si Diling, kahit na nakatanggap siya ng mga tagubilin mula sa mga natatanging guro sa East Sea Dragon Palace. Sa gitna ng 10 nangungunang cultivator ng Great Competition, lahat ay tila nakagawa ng makabuluhang pag-unlad. Si Duan Wu daw ay sinasalakay na ngayon ng 9 na clone. Hindi niya makita kung nasaan ang aktwal na Lin Fang. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang kakayahan, ngayon ay maaari na lamang siyang umasa sa kanyang sariling pisikal na lakas upang labanan si Lin Fang. Seal. Galit na sigaw ni Duan Wu daw, pinakawala ng nakakatakot na selyadong pinto na layunin, umaasang masiliwhan ang mga clone ni Lin Fang. Boom boom katsa. Gumalaw ang mga kamay ng mga clone, inatake ang selyadong layunin ng pinto at sinira ito. Kasabay nito, isang nakakatakot na espada na si Chi ang inilunsad kay Duan Wu daw. Si Duan Wu daw ay umungal ng malakas, pinalibutan siya ng walang katapusang halaga ng imperial na Chi. Ang earth at langit ay yumanig na parang 1,000,000 halimaw ang nagrampa. Maaaring ang emblematic na hayop ng Jade Heaven ang kilin. Isip ni Lin Fang. Walang takot, ang sword intent ni Lin Fang ay naging isang napakaraming nakakatakot na sinag ng liwanag, lahat ay lumilipad patungo kay Duan Wu daw at tumagos sa imperial na Chi at nasugatan ng mga kailan. Boom boom boom. Sinuntok ni Lin Fang ang kapaligiran sa direksyon ni Duan Wu daw kaya napaungol siya sa galit. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Kung umabot sa kanya ang mga suntok ni Lin Fang, mamamatay siya. Bumalik ka, sa isang iglap, ilang suntok ang tumawid sa kapaligiran patungo kay Lin Fang. Ang mga kailan ay galit na umuungal, gusto nilang lamunin si Lin Fang. Ang mga suntok na iyon ay nakakatakot at puno ng nakamamatay na enerhiya. Walang oras si Lin Fang para magsagawa ng panibagong pag-atake kaya gumalaw siya na parang hangin, na wala sa kinaroroonan niya. Nakakatakot ang mga ekspresyon ng mukha ni Wang Fang at Duan Wu daw, nakatayo sila malapit sa isa't isa at nakatitig kay Lin Fang at sa kanyang mga kaibigan. Akala niya ay madaling nakawin ang gintong robe ni Jun Moshi ngunit hindi ito nangyari sa kanya. Ang labanan mismo ay napakahirap. Si Wang Fang at ang iba ay naging mas mahina kaysa kay Lin Fang at sa kanyang mga kaibigan. Si Lin Fang lamang ang nakayanan sina Diling at Duan Wu daw. Magagawa ni Jun Moshi si Wang Fang. Nakaya ni Huang Fulong si Ao Zhao. Ao Zhao at Huang Fulong, mukhang hindi na nila magagawang magnakaw ng mga kayamanan sa pagkakataong ito. Mga kaibigan ko, mayroon akong hilang pil dito na maaari nating ibahagi. Sabi ni Lin Fang. Nagsimulang mag-apoy ang apoy sa kanyang katawan at ang mga banayad na tunog ay kumalat sa hangin. Ang kanyang sword chi ay lalong lumakas, ang katawan ni Lin Fang ay ganap na napapalibutan ng sumisipol na espada at enerhiya ng apoy. Ang mga batang pinuno ng Jade Heaven at ng East Sea Dragon Palace pati na rin sina Duan Wu daw at Diling ay nagnanais na sana ay makinabang sila rito. Gustong malaman ng mga kaibigan ni Lin Fang kung ano ang pinaplano niya nang maramdaman nila ang lahat ng lakas na iyon. Mukhang excited sila, kumikislap ang mga mata. Ang mga bastard na iyon ay dumating upang nakawin ang kanilang mga kayamanan at tuluyang natalo. At saka, may hilang pil si Lin Fang kaya wala silang dapat ikatakot. Hehe, samahan mo ako. Galit na sigaw ni Huang Fulong. Isang dragon ang lumitaw mula sa kanyang katawan at bumangon. Isang nakakatakot na enerhiya ang bumaril mula sa palakol ng dragon, tila kaya nitong sirain ang buong mundo. Ang enerhiya ng katwiran ni Jun Moshi ay sumalakay sa kalangitan, ang kanyang nakakatakot na dalisay na chi ay sumasalamin sa kanyang gininto ang damit kung saan lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang nakakasilaw na liwanag. Mauna na ako. Sabi ni Yunfei Yang, tumawa ng malakas. Siya ay tumalon pasulong at ang puwersa ng lupa ay nagsimulang gamulong sa mga alon. Parang galit na galit si Mother Earth, parang tsunami ang gulong lakas. Ang kanyang dalisay na chi ay patuloy na bumagsak sa kanyang kampana na patuloy na naglalabas ng mga nakakatakot na enerhiya. Dong. Ang sinaunang kampana ay sumalakay sa buong kapaligiran at ang mga soundwave na ibinuga nito ay nagpa-vibrate sa buong lugar. Ang lakas ay napakalakas kaya ang apat na kalaban ay parang nasusuffocate. Pangalawa ako, sabi ni Jun Moshi na may mas seryosong tono. 1,000,000 gininto ang sinag ng liwanag ang bumungad sa kalangitan sa apat na kalaban. Firmament. Seal. Umuungot. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ng apat na kalaban. Ang kalawakan at selyadong mga lakas ng pinto ay sumalakay sa kapaligiran.
Isang baha na dragon mula sa katawan ni Ao Jiao, si Huang Fang ay nagpatuloy sa pagpapakawalan ng napakaraming dami ng imperial na chi na bumangga sa gintong chi, na naglalabas ng mga tunog ng kaluskos. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Mamatay. Galit na sigaw ni Huang Fulong. Ang mga gininto ang ilaw ay hindi pa nawawala habang si Huang Fulong ay tumalon sa langit at nagpakawalan ng isang napaka-brutal na lakas na kanyang ibinaon sa kanyang Dragon Axe. Ang kanyang tunay na dragon ay patuloy na umaatungal ng malakas habang ang kanyang nakakatakot na palakol at ang tunay na dragon ay bumulusok patungo sa mga kalaban. Boom boom boom. Ang enerhiya ng apat na walang awa na kaaway ay bumagsak sa tunay na dragon at sa napakalaking dragon na palakol. Sa gilid, lumitaw ang liwanag mula sa isang itim na lotus. Pinagsama ni Lin Fang ang lahat ng kanyang purong chi sa itim na lotus na iyon, at kasabay nito, inilabas ang lahat ng kanyang espada na chi. Kaagad, ang buong mundo ay sinalakay ng kamatayan at kawalan. Walang pagpipilian si Huang Fang, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Sa isang iglap, ang mga nakakatakot na alon ng imperial na chi ay lumitaw sa kanyang harapan. Iniluwa ni Ao Jiao ang isang maliit na imahe ng dragon na naging dragon upang harangan ang mga pag-atake. Lalamunan sila ng itim na lotus habang ang kapaligiran ay puno ng itim na apoy. Nagtago si Duan Wu daw sa likod ni Huang Fang, nangangitim silang lahat dahil sa ningning ng apoy. Si Diling ang nasa pinakamasamang posisyon, noong una ay gusto niyang harangan ng itim na lotus gamit ang kanyang lakas sa kalangitan ngunit nawasak ito ng palakol ni Huang Fulong, pagkatapos ay nahulog sa kanya ang itim na lotus. Nasunog ang kanyang bisig at nahulog. Sa gitna ng apoy, lumitaw ang dalawang itim na balintataw. Si Lin Fang ay nagpakita sa harap ng apat na kalaban, ang kanilang mga puso ay tumibok ng masakit. Terena, si Ao Jiao ay naging dragon na baha at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para makatakas. Ginamit ni Huang Fang ang lahat ng kanyang Imperial Chi para harangan ang mga pag-atake habang si Duan Wu daw ay sumunod din. Hindi naka-atras si Diling, hinarang siya ni Lin Fang ng suntok. Kahit na sumali ka sa East Sea Dragon Palace, papatayin kita. Sabi ni Lin Fang. Isang kamay na puno ng nakamamatay na enerhiya ang bumagsak sa kamay ni Diling, nabamuka ito. Sa wakas namatay si Diling, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 800, ang omniscience ng mga bituin. Ruwa. Si Huang Fulong ay galit na umuungal, parang ayaw pa niyang matapos. Gusto niyang ihagis sa kanila ang kanyang Dragon Axe mula sa malayo. Huang Fulong. Sigaw ni Lin Fang. Tumingon si Huang Fulong at nagtanong. Hindi ba natin sila hahabulin? Hindi na kailangan, magkikita pa tayo. Sabi ni Lin Fang habang umiiling. Sina Ao Jiao at Huang Fang ay ang mga pinuno ng Jade Heaven at mga grupo ng East Sea Dragon Palace. Pinanood ni Lin Fang ang tatlong silhouette sa abot tanaw na nag-iiwan ng kawalang kasiyahan. Nakalulungkot na hindi nila nagawang patayin silang lahat, kung hindi, matutuwa si Lin Fang. Sinira ni Lin Fang ang hilang pil at ibinahagi ito sa iba. Uminom silang lahat ng gamot, at gaya ng inaasahan, mabilis silang gumaling. Alam ni na Jun Moshi at Yun Fei Yang na ginamit ni Lin Fang ang parehong gamot noon sa mahalagang sandali ng Great Competition. Lin Fang, ang iyong itim na lotus ay mas nakakatakot. Kung ginamit mo ito laban sa akin, mamamatay ako ng walang laban. Sabi ni Jun Moshi, ngumiti ng pilit at umiling. Ang kapangyarihan ni Lin Fang ay talagang napakapangit. Oo, kahit nasa aking sinaunang kampana, mamamatay ako sa isang iglap. Sumang-ayon si Yun Fei Yang na tumatango. Naramdaman nila ang itim na lotus ni Lin Fang habang tumatama ito at nag-iwan ito ng impresyon. Nakakakilabot. Walang makakapidyo dito, kahit na ang dragon ni Ao Jiao at ang walang hanggan na imperial na chi ni Huang Fang. Halos masunog na rin silang lahat. Anong pinag-uusapan nyo? Haha. Hinding-hindi ka sasaktan ni Lin Fang. Humadjadjak si Huang Fulong. Tumawa rin sina Yun Fei Yang at Jun Moshi. Lalong lumalakas ang apoy ni Lin Fang. Tigtas si Lin Fang at ang kanyang tatlong kaibigan sa misteryosong mundo kung mananatili silang magkasama. Walang pakialam nang umiti si Lin Fang habang nakatingin sa pool ng dugo, may mga bula at bula sa ibabaw. Lumabas si Tang Yuyu mula sa pool, isang maliwanag na pulang ilaw ang kumikislap sa kanyang katawan. Ikaw, kamusta ka? Tanong ni Lin Fang. Naligo na siya sa blood pool at lumakas. Ang kanyang mga kalamnan at mga daluyan ng dugo ay napakalakas na kaya niyang pumatay ng mga tao sa ikawalong layer ng Zuan Chi nang hindi gumagawa ng dalisay na daloy ng Chi. Kasabay ng lakas ng kanyang Heruka, madali niyang sirain ang mga ordinaryong cultivator ng ikasyam na layer ng Zuan Chi. At saka, nagbago ang kanyang espiritu pagkatapos maligo. Siya ay kumbinsido na kung siya ay magkakaroon ng isa pang pagkakataon na sumipsip ng kakanyahan, ito ay lubhang kapakipakinabang para sa kanyang espiritu. Hindi akin ang blood pool na iyon ngunit mas lumakas pa rin ang aking mga kalamnan at laman. Sagot ni Tang Yuyu. Mabuti naman kung ganoon. At least, mas magiging mahirap para sa iyo na masugatan ng mga ordinaryong pag-atake. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Ang pool ng dugo ay hindi angkop sa lahat ng lubos. Nahanap ko rin ito sa blood pool. Sabi ni Tang Yuyu, binuka ang palad ng kanyang kamay at nagsiwalat ng nakakasilaw na gintong liwanag. Tang Yuyu ay may kaliskis sa kanyang kamay, ito ay malaki at nagtataglay ng hindi kapani-pani walang chi. Ito ay isang kaliskis ng dragon. Nagulat si Lin Fang.
Ang kaliskis ng dragon na iyon ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang chi. Mukhang kaliskis ng dragon, kaya siguro ito ay pag-aari ng Zone Cultivator. Sabi ni Tang Yuyu. Nabihag si Lin Fang. Sa kanyang nakaraang mundo, ang mga dragon ay mga maalamat na nilalang. Sa mundo ng paglilinang, mayroong maraming hindi kapani-paniwalang mga nilalang. Baka balang araw makakakita siya ng totoong dragon. Huang Fulong, para sa iyo ito. Sabi ni Tang Yuyu, ibinato ang kaliskis kay Huang Fulong. Hinawakan niya ito at tinignan. Saka siyang ngumiti at sinabi, may malaking kapangyarihan sa bagay na iyon ngunit sayang kung itago ko ito, hindi ko alam kung paano ito gagamitin. Lin Fang, itago mo ito at baka magamit mo ito balang araw. Tinanggap ito ni Lin Fang. Binigyan niya ito ng mabilis na tingin at itinago. Hindi niya ito masyadong inisip. Tulad ng sinabi ni Huang Fulong, tila naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang lakas, ngunit kung hindi niya alam kung paano ito gamitin, sayang lang iyon. Huang Fulong, ano ang balak mong gawin sa blood pool? Tanong ni Lin Fang. Maaaring pag-aari ito ng kanyang ninuno kaya maaaring talagang magpasya si Huang Fulong kung paano ito haharapin. Mayroon pang higit na lakas sa loob at ito ay ginawa ng isang napakalakas na cultivator, hindi ko nais na sayangin ang kapangyarihang iyon. Sabi ni Huang Fulong. Tumango si Lin Fang, si Huang Fulong ay medyo pabaya at kadalasan ay nag-aampon ng isang hiwalay na saloobin, ngunit tila ito ang iniisip niya. 3 palasyo ang natagpuan, kaya may natitira pa. Wala silang narinig na anuman tungkol sa libingan ng dakilang emperador, kaya kinailangan nilang hanapin ang ika-4 na palasyo sa ilalim ng lupa. Tumingin ka doon. Sabi ni Tang Yuyu, na nakaturo sa likod ni Lin Fang. Tumingon si Lin Fang at ang iba pa at nakita ang ilang starlight sa abot tanaw. Agad na nakilala ni Lin Fang na sila ay kay Yu Tianji. May nahanap na ba si Yu Tianji? Tara na at tingnan natin. Tumalon si Lin Fang sa direksyon na iyon, ang iba ay agad na sumunod sa kanya. Teka, hindi pa ako tapos magsalita. Sigaw ni Huang Fulong, ngunit ang iba ay napakalayo na. Naisip niya. Kung mahahanap natin ang 4 na palasyo at gagamitin natin ang kanilang mga turo, maaaring mahanap natin ang libingan ng emperador ngunit walang katiyakan. Kumikislap ang silhouette ni Huang Fulong habang nagmamadaling humabol sa iba. Sa di kalayuan, nakatayo si Yu Tianji sa pasukan ng isang palasyo. Maraming bangkay ang nasa harapan niya at nakakasilaw ang mga liwanag ng bituin sa kanyang mga mata. Tumingon si Yu Tianji, yumuko sa harap ng pasukan at bumulong, salamat, lubos akong nagpapasalamat. Lagi kong susundin ang aking mga prinsipyo at lalakad sa tamang landas. Yu Tianji pagkatapos ay tumapak sa lupa at ang palasyo ay nagsimulang gumuho sa sarili, hindi na muling lumitaw. Itinaas ni Yu Tianji ang kanyang ulo at tiningnan ang mga starlight na nawawala. Pagkatapos ay bumulong siya, lagi akong naniniwala sa mga bituin. 1,000 taon na ang lumipas, ito ba adhana? Ang mga palasyo ng 4 na cultivator ng Zone ay natagpuan kaya malamang na matatagpuan din ang libingan ng dakilang emperador, ngunit kanino? Gusto ni Yu Tianji ang omniscience ng mga bituin, ngunit hindi pa niya ito makuha. Isa lamang siyang cultivator ng Zuan Chi layer. Maaari bang maging immortal ang dakilang emperador? Bakit siya nagkaroon ng libingan noon? Naglabas si Yu Tianji ng isang star disk at ipinatong ang kanyang kamay dito. Kahit na hindi siya omniscient, ang kanyang mga kasanayan sa bituin ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Hindi bababasa, maaari niyang tansyahin ang isang tinatayang lokasyon ng libingan ng dakilang emperador. Ang mga ilaw ng Great Bear ay sumasalamin sa star disk. Nagsimulang umikot ang 7 sinag ng liwanag, 4 sa kanila ang huminto sa 4 na lokasyon kung saan naroon ang mga palasyo ng mga cultivator ng Zone. Ang 3 iba pa ay patuloy na gumagalaw, na ikinagulat ni Yu Tianji. Baaneng. Nasira ang kanyang star disk. Umiling si Yu Tianji at ngumiti ng pilit. Kumislap ang silhouette niya, ngayon ay swerte na lang ang maaasahan niya. Natagpuan ng mga palasyo ng 4 na magsasaka ng Zone kaya kumbinsido siya na ang libingan ng dakilang emperador ay lilito sa lalong madaling panahon.